Good morning, mabilis ang basa na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 13 September 2023. Nandito tayo sa ang unang aklat ni Samuel. Panimula, sa aklat na ito iniuulat ang pagbabago sa Israel mula sa pamamahala ng mga hukom hanggang sa panahon ng mga hari. Ang pagbabagong ito ay umiikot sa tatlong pangunahing katauhan kay Samuel na isang propeta at ang huli sa mga pangunahing hukom kay Saul, ang unang hari ng Israel, at kay David, ang pinakadakilang hari ng Israel. Ang mga unang pakikipagsapalaran ni David bago naghari ay kasama sa mga ulat tungkol kina Samuel at Saul. Tulad ng ibang makasaysayang akda sa lumang tipan, tampok sa aklat na ito ang tagumpay dahil sa katapatan sa Diyos at ang kapahamakang dulot ng pagsuway. Malinaw itong sinasabi sa pahayag ni Yahweh sa paring si Eli sa chapter 2 verse 30. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Itinala sa aklat ang magkakahalong damdamin tungkol sa pagtatag ng kaharian. Si Yahweh ang siyang tunay na hari ng Israel, ngunit dahil sa pagtugon sa kahilingan ng mga tao, siya ay pumili ng hari nila. Gayunpaman ipinapakita sa aklat na ito na ang hari at ang bansang Israel ay kapwa namuhay sa ilalim ng kapangyarihan at kahatulan ng Diyos. Chapter 2 verse 7 to verse 10. Ibig sabihin niyan guys, nasa unang Samuel na chapter 2 verse 7 to verse 10. Sa ilalim ng mga kautusan ng Diyos, kailangan panatilihin at igalang ang mga karapatan ng lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Nagtatapos ang aklat na ito sa pagkatalo ng hukbo ng Israel laban sa mga Pilisteo at sa kamatayan ni Saul at ng anak nitong si Jonathan. Nilalaman, si Samuel bilang hukom ng Israel, chapter 1 verse 1 to chapter 7 verse 17. Si Saul ay naging hari, chapter 8 verse 1 to chapter 10 verse 27. Ang mga unang taon ng paghahari ni Saul, chapter 11 verse 1 to chapter 15 verse 35. Si David at si Saul, chapter 16 verse 1 to chapter 30 verse 31. Ang pagkamatay ni Saul at ng kanyang mga anak, chapter 31 verse 1 to 13. So yun. Kaya nga laging sinasabi ko guys, ang Bible talaga, ang Biblia, sa halos lahat ng aklat na ito ay puro puro history ng Israel. Kita mo yung maliban na lang siguro sa konting pages ng Genesis. Pero halos lahat puro na history talaga ng Israel ito. Itong unang Samuel, pagbabago sa Israel naman ang tinatalakay dito. So, basahin na natin. Basa. Si Elkanah at ang kanyang pamilya. Unang Samuel, chapter 1, verse 1, sa Ramataim, Zufim, isang bayan sa kaburulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkanah. Siya ay anak ni Jeroham at apo ni Eliho na mula sa sambahayan ni Toho at mula sa angkan ni Zuf na Ephratio. Verse 2, dalawa ang asawa ni Elkanah, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Verse 3, taon-taon pupunta si Elkanah sa Shiloh upang sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga pari ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Hopni at Phinehas. Verse 4, tuwing maghandog si Elkanah, binibigyan niya ng tig-isang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Verse 5, ngunit mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat
Mahal na mahal niya ito bagamat hindi ipinapahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Verse 6, si Ana ay palaging kinukutya at Penina dahil hindi iniloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Verse 7, ito ay ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana kaya't napapaiyak siya at hindi makakain. Verse 8, kaya't nilalapitan siya ni Elkanah at tinanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo? Nanalangin si Ana. Verse 9, minsan matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Verse 10, buong pait na lumuluha si Ana at empty na nanalangin kay Yahweh. Verse 11, ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong mga abang lingkod at inyong pong kahabagan kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki, ihandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Ayan guys, kung gusto niyo kumopya ng prayers, kopyahin niyo yung unang Samuel chapter 1 verse 11 hanggang ayan, verse 11. Okay, nandito na tayo sa unang Samuel chapter 1 verse 12. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya pinagmamasdan ni Eli. Verse 13, gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya ay lasing. Verse 14, kaya't lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na yung paglalasing mo, tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. Tamang hinala din to si yun. Okay, verse 15. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana, ni hindi po ako tumitikim ng alak, ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Verse 16. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae, ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Unang Samuel chapter 1 verse 17, dahil dito sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Verse 18, sumagot si Ana, magkatotoo po sana, Sumagot si Ana sa verse 18 guys. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyan, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Ipinanganak at inihandog si Samuel. Verse 19, kinabukasan maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Sinipingan ni Elkanah si Ana at tininig ni Yahweh ang dalangin nito. Verse 20, nagbuntis siya at dumating ang araw na siya nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Verse 21, pagkalipas ng isang taon, si Elkanah at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Shiloh upang ialay kay Yahweh ang taon ng handog at upang tupdin ang kanyang panata. Verse 22, sinabi ni Ana kay Elkanah, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon, hihintayin ko na ang panahong maaari na siyang mahiwalay sa akin. Paglaki niya, dadalhin ko siya sa bahay ni Yahweh at doon na siya titira sa buong buhay niya. Verse 23, sinabi ni Elkanah, gawin mo kung ano ang inaakala mong mabuti, hintayin mo na siyang lumaki at tulungan ka nawa ni Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya. Kaya naiwan si Ana at inalagaan ang kanyang anak. Verse 24, nang lumaki na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa Shiloh. Nagdala pa siya ng isang turong 3 taon, 5 salop ng harina at alak na nakalagay sa sisidlang balat.
Verse 25, matapos ihandog ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Verse 26, sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po ang babaeng nakita ninyong nakatayo rito noon at nanalangin kay Yahweh. Verse 27, hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga niya ako. Verse 28, kaya naman po inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh. Tingnan ko guys kung mahaba yung chapter 2. Mahaba. Bukas ko na ito basahin. Ang panalangin ni Ana. So yun, hanggang dito na lang guys. Bukas na itong unang Samuel chapter 2. Bye everyone. God bless.